So, biktima nga lang daw ng mga papang-abusong mga amo o mga nagpapatakbo nitong mga OLA, yung mga OLA agents na nahuli, at sa nakaraan nga na video natin, nakalaya na sila dahil yung kaso na-dismiss sa korte. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, bakit ganun yung naging resolusyon ng korte, at from 250,000 na bail, biglang dismiss na lang yung kaso. Alright, magandang gabi mga kadyan. Muli, bago ako magsimula, magpatuloy ng ating video, ay maglalambing lamang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online up. So yun nga, follow-up update lang po doon sa nangyaring kaso na dismissal dito sa mga all agent na kung saan nakalaya na nga po sila noong nakaraang araw. From 250,000 na bail na hindi binabaan, at humingi pa nga ng motion yung kanilang mga abogado na babaan sa kalahati. Nagulat nilang ang OLA victims community na na-dismiss yung kaso. Sa mga hindi ko alam na dahilan, disclaimer, hindi po ako abogado para magpaliwanag nito. Okay? Ito lang po ay mga point of view ko, maaaring maging dahilan kung bakit na-dismiss yung kaso ng mga all agent. Pero matibay naman daw ang ebidensya na ipinasa at lahat ng mga dokumentong kinailangan nila Ma'am Kikay ng PAOK at ng NBI sa lahat ng mga nakuha nila doon sa mga aparato, doon sa lugar kung saan nila na kumpiska yung mga computer at yung mga gadget na ginamit para sa pag-operate at sa mga ginagamit na mga panghaharas at pumabanta doon sa mga biktima nitong mga online lending apps na ito. So yun lang, nakakalungkot. Magkausap kami ng mga admins ng mga group ng mga OLA victims community, lahat po, yung National Alliance Against Lending Loan Sharks, gano'n. Kasama po kasi ako ro sa mga admin, pero ako saling pusa lang ako ro. Kumbaga sinali lang kasi ako ni Sir Perfecto Bordalio. Tapos ayun nga, post ako doon sa chat, tapos hanggang sa sumagot na nga si Ma'am Kikay na siyang nagpakahirap sa lahat ng ginawa niya ng halos October hanggang January. At yun nga, nagkaroon ng raid, nilakad niya talaga, pinalo up niya ng husto, lahat yun, ibinigay niya lahat yung kanyang yung kanyang effort. Pero anong nangyari? Siyempre, medyo kahit sino naman na binigay mo ang lahat, pero bandang huli ayun, makalaya na lang bigla yung mga all agent na yun at mga nagbubunyi, at nasa mga comment section napapansin ko nga talagang sumasagot sila ng kung ano-ano na wala, parang wala raw sila o something like that, yayabang. Siyempre wala tayong magagawa ron, hatol ng korte yun. Pero ito yung mga naisip ko na maaaring dahilan, baka may kulang na dokumento, hindi kasi na ano yung resolution. Pero nung kausap naman namin si Ma'am Kikay by that time, kagabi, kumpleto naman daw lahat. Yung 5 isinampang kaso, nandun lahat, kumpleto. Kaya ang mangyayari niyan, sabi naman niya is mag-aapila sila, magpapail sila ng motion for reconsideration na pag-aralan muli yung isinampang kaso dahil baka mayroon nga lang kailangan linawin sa mga dokumento. At i-apila na rin kung yung nakarang araw ay yun na simula kung saan pwede sila mag-file ng motion for reconsideration. Excuse me. Yun ang mangyayari, 15 days kailangan mag-file sila para mag-apila. Hindi ko na sure kung paano yun, pero ang alam ko sa mga ganyan na pag-aapila, babalik sila rin sa court kung saan sila nagsampa ng kaso. Tapos ipapabalik yun sa mga panel ng judiciary, yung mga nagbasa at nagbigay ng resolusyon kung bakit ganoon yung kanilang naging resolusyon doon sa pagkaka-dismiss. Siguro, ang mga dahilan kasi, di ba, ito lang may mga kadalasang dahilan kung bakit nadi-dismiss yung kaso. Ito, ililinawin lang natin. Yung mga nakaraan ng mga raid, di ba? Lahat halos yun ng mga nakaraan, hindi yung ngayon, yung mga nakaraang taon na raid, kung bakit na-dismiss, yung mga nagrereklamo, mga hindi na pupunta sa preliminary investigation o doon sa mga kailangan sa investigasyon. Kaya nadi-dismiss, kaya nakakalaya ng mga 1 linggo lang yung mga OLA agent na nare-raid. Pero ito kasi, completos recados lahat. Kaya nga nagulat lang lahat ng OLA victims community sa nangyari. Kaya kailangan i-apila yon.
And then, pag hindi umabot yun, pag umabot pala yun, at ganun pa rin yung resolution ng court, iyakin na talaga sa Court of Appeals. Kasi babalik sila ro sa korte kung saan sila nagsampa at kung ano yung naging resolution. Tapos, ibang korte na, yung Court of Appeals na po, yung titingin ng mga yan. Sila naman yung magbabase kung may pagkakamali ba yung mga panel ng judiciary na nagbigay ng resolution kung bakit na-dismiss yung kasong isinampa. And then, yun nga, no, hindi binabaan Tapos ngayon yung resolution dismiss. Ibig sabihin, walang ano yun, walang bayad yun na ko kung paano naging basta nagulat na lang sila ng isang araw, ang hinihintay na lang doon sa korte ay ang commitment order na kung saan kailangan na silang ilipat sa Makati BJMP. Yun ang pagkakaalam ko noong nagkakausap kami ni Ma'am Kikay. No, yun na lang hinihintay nung araw mismo na yun Umaga, nag-post pa nga siya ng good news. Bandang hapon, yun na. Pinalaya dahil sa dismiss yung kaso. And then, yun lang mayroong dahilan. At yung isa sa mga dahilan na alam kong madalas ma-dismiss, sabi nga ng isang abogado pinanood ko na 80 to 90% daw ng mga kaso ay nadi-dismiss dahil sa kulang sa mga dokumento, kulang sa testigo, kulang sa mga kailangan nilang ibang mga bagay na kung saan yun yung hinahanap nila. Maaaring siguro may pagkukulang lang ng konti, pero malinaw namang sinabi ni Mang Kikay na kumpleto talaga lahat, pati yung mga forensic evidence, mga aparato na ginamit, yun na nga. Tapos ngayon, etong mga yun ay nagkaroon ng resolution na palayain. Tapos, ang iniisip ko rin na point of view ko is maaring umapila yung mga abogado nito mga OLA agent na kung saan hindi naman talaga sila yung gumagawa na napag-uutusan lang sila na gawin yung mga bagay na hindi nila gusto. Yun ang maaring naging depensa nila para magbaliktad yung kaso, para mabaliktad na maging biktima lang lahat yung mga nahuling OLA agent na yan. Parang gano'n, no? Kumbaga sa depensa, hindi naman yun yung nag-uutos Sila lamang yung mga tauhan, mga empleyado. Ngayon, ang nangyari siguro is parang nagiging appeal to emotion na kung saan, kasi alam ko pag sa korte, yun sinasabing bawal ang emotion, no? Hindi mo pwedeng basta-basta gamitin yung emotion mo para lang makapagpalitan ng depensa at ng complainant. Yun ang alam ko. Kasi pag ginamit mo yung emotion, medyo talo talaga. Kailangan laging gagamitin is yung isip. Dahil nga, pagka sa pawon tayo ng emotion, hindi natin alam kung ano pwede natin sabihin. Maaring ganun, umapila sila sa isang bagay na maaring naging nakita ng mga panel of judiciary doon. Na pinagbasihan is, oo nga naman, di naman sila yung gumagawa pinipilit silang gawin. Kasi malamang sinasabi na meron silang pinapagawa na kailangan may quota sila para sumahod, may something like that. Pero, tandaan ninyo, no? Kapag kayo nasasangkot sa mga ganyang bagay na sinasabi nyo, biktima lang din kayo. At tulad ng isang batas natin dito sa Pilipinas, yung pag bumili ka ng isang nakaw na bagay, damay ka dun sa kaso. Yung tinatawag na anti-fencing law. Diba? Ito mga to, paano mo sasabing biktima? Sila mismo ang mga nagsesend ng mga harassment at mga pananakot at ng mga kung ano-ano mga pamamahiya on social media. Sila mismo yung mga nagpo-post gamit yung kanilang mga computer. Kaya paano ko sasabihin sila biktima? Pumapayag sila. Kasi kung ikaw talaga hindi pumapayag at ayaw mo ng mga ganung bagay, di ba? Unang araw pala pag nalaman mo na, alis ka na Yung iba dun, bago lang daw, isang buwan. O di, yung isang buwan na yun, ibig sabihin, tinanggap mo. Naggawin yun sa kapwa mo. Diba? Tinanggap mo dahil sa pera, dahil may sahod Yun Kaya minsan nagtataka ako kung bakit ganun talaga yung nangyari. Kaya kung ano man yung iniisip ninyo, baka iisa lang tayo ng mga iniisip sa mga nangyari kung bakit na-dismiss yung kaso, no? At mahirap magsalita. Ika nga, wala naman tayo doon sa korte, wala naman tayo doon sa nangyari, doon sa naging hatol ng judge o ng panel ng judiciary na gumawa ng resolution. So yun, sana medyo nagkaroon tayo ng konting ideya about this matter, no? So pakipollow na lang po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat, hanggang sa muli.